Hello everyone, this is Arlene. In this video, itatopic ko ang home-based business which is meron siyang mga services tulad ng bills payment kung saan magbabayad ng kuryente, tubig, wifi ang tao. At hindi lang yan ang services na pwede mong i-offer once mag-avail ka na ng home-based business. So, meron ka pang remittance, e-loading, insurance at higit sa lahat, ticketing, local and international. So, let's start. But before that, don't forget to tap the subscribe button para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Alright? So, welcome to Home-Based Business Orientation with Unified Products and Services. Okay, so welcome po sa ating lahat. Magpapakilala po muna ako. Ako po si Arlene Isidjoglo, business consultant and online coach ng company. So, ayan po yung family ko. Ako po yung panganay, dalawa lang po kami magkakapatid at breadwinner po ako ng family namin. Meron po akong tatlong anak at syempre isang asawa at naging OFW din po ako sa Japan for 15 years. So ngayon, pag-uusapan po natin yung kadalasang problema ng tao, okay? Unang-una, pagod na sa trabaho, gusto ng time and financial freedom, gusto na mag-quit sa day job, gusto na makasama ang pamilya, kulang ang sahod, gustong magsimula ng sariling negosyo. Okay, so ito po yung mga kadalasang problema ng tao. So ngayon, paano po natin masusolusyonan yan? Okay, so stay tuned lang po talaga tayo para maintindihan natin. Okay, ito yung paraan. 4 na paraan kung paano kumita ng pera ang tao. Una po, sa pagiging employee or empleyado. Diba? Ito yung unang option natin, ang pagiging empleyado. So you have a job. Meron kang trabaho. Pero, pag wala kang time in, wala kang sahod. Diba? Tama? In short, no work, no pay. Pangalawa, ito yung tinatawag na self-employed. So you own a job. Meron kang sariling trabaho. Ikaw na yung may-ari, ikaw pa yung magtatrabaho. At syempre, kapag hindi ka magbukas ng tindahan mo, wala ka ring income, tama? So active income pa rin yan. Pangatlo, ito yung tinatawag nating business owner. So you own a system. So may-ari ka ng system. Okay? So kung meron kang sariling negosyo, okay, may system ka, meron kang mga taong sinasahuran mo, so kahit busy ka, wala ka, hindi mo maasikaso yung negosyo mo, magge-generate pa rin yan ng income kasi meron kang mga tauhan na nagtatrabaho sa'yo. Okay? So ngayon, sample natin, ano ba yung mga negosyo? Yung mga business owner at meron silang sariling system. Ito, titingnan natin, yung mga franchising business. So, ito yung mga taong walang idea, walang concept, walang sistema, walang skills, pero ang dami nilang pera para mabili nila po yung lahat ng mga kailangan. Okay? So, ito yung mga taong kaya talagang magpalabas ng malalaking kapital. So, halimbawa, gusto nilang mag-franchise ng McDonald's. So, ang franchising fee ng McDonald's is 50 million. Grabe, sobrang laki. Pero, ang kagandahan, malaki din po yung potential income niya. Pwede kang kumita ng 1 million na net income sa isang buwan. Okay? Kaya lang, ako po katulad ko na isang ordinaryong tao, hindi ko po kayang magpalabas ng 50 million. Sobrang laki niyan. O, diba? So, hindi ko po kaya niyan kasi ordinaryong tao lang ako. Titingnan po natin dito. Sa pangalawa, ito yung tinatawag nating multi-level marketing or MLM, okay? So, ito din po yung mga taong walang idea, walang concept, walang sistema, walang skills, at hindi rin po sapat yung pera nila para magsimula ng negosyo. Kaya lang meron po tayong case system na tinatawag. So, gagamitan lang po natin ng case system. So, ano ba yung case system na yan? Kwento-kwento na may kwenta, okay? Pwede nating ikwento sa ating mga kakilala, kamag-anak, kapitbahay, ka-Facebook, ka-Twitter, lahat po ng mga ka-case system natin, mga ma'am and sir. Okay? At hindi rin po natin kailangang magpalabas ng malaking kapital kasi minimal capital lang po tayo dito. Okay? At kailangan din po natin bigyan ng oras na aralin ang ating negosyo. So, learn first the business to earn. Okay? Ayan. So, 4 na paraan kung paano kumita ng perang tao. So, eto yung pang-4. Tinatawag po natin yan na investor. So, you own an investment. Ibig sabihin, kailangan muna nating aralin yung negosyo. At syempre, pag kumita na tayo ng malaki, marami na po tayong naipon, pwede na po tayong mag-invest. Okay? So, dito na po papasok yung tinatawag na money works for us. Na kahit tulog tayo,
kumikita pa rin tayo. Tama? Gusto ba natin yan? Yes, gustong-gusto natin yan. Okay, so eto lang po yung i-avail natin mga ma'am and sir. Pag meron na tayong eCash account or eCash system, so one-stop shop system po ito, na ida-download lang po natin sa ating cellphone, laptop at desktop. As long as meron tayong internet connection at Wi-Fi. So once na meron na po tayong eCash system, magkakaroon na po tayo ng negosyo. Katulad po nito, bills payment, hotel booking, insurance loading, remittance ticketing, travel and tours at marami pang iba. Okay? So sample po natin dyan sa ticketing natin. Local and international po yan. 406 airlines po ang kapartner natin. So dahil negosyo po ang ating pinag-uusapan, syempre, pag-usapan natin kung paano po yung kitaan. Okay? Through markup base. Sample po natin dyan. Halimbawa sa domestic flights, pwede po tayong mag-markup ng 150 to 500 pesos per way per passenger po yan. What if nakapag-book po tayo ng 100 packs or 100 katao? O, naglagay na lang po tayo ng 300 na markup. Ibig sabihin, meron tayong extra income dyan na 30,000 pesos. What if nag-round trip yan? 30,000 times 2 way, 60,000, grabe. Extra income, okay na po ba yan? Ayan, meron pa tayong domestic or international flight. Siyempre, kung may domestic, meron din po tayong international. Pwede tayong mag-markup dito ng 700 pesos to 1,000 pesos per weight per passenger din po yan. So what if nakapag-book po tayo ng 20 packs at nag-markup tayo ng 700 na lang, o di ba? Kumita tayo dyan ng 14,000. Dahil international po yung pinag-uusapan natin, required talaga na round trip ticket yung kukunin. Kasi kung hindi round trip yan, haharangin po yan sila sa immigration, tama? So round trip, 14,000 times 2 way, may 28,000 po tayo na another extra income po dyan. Maganda po ba o sobrang ganda? Yes, grabe sobrang ganda po niyan. At syempre, may mga customer po tayo na ayaw po sumakay ng eroplano dahil natatakot, di ba? So, pwede nating i-offer ang ating shipping lines. Kapartner natin ang Fastcat, Tugo Travel at TransAsia. Yung sample ng itinerary ticket, okay? Yung e-ticket natin. So, dahil paperless na po tayo, hindi na kailangan na ipaprint pa natin yan. I-screenshot lang po natin yan, isend sa ating mga customer, okay? So, isave na lang po nila yan. At pagdating po nila sa check-in counter, ipapakita lang po nila yan, okay? Yung itinerary ticket, so nakalagay po talaga dyan. Yung e-ticket natin, mag-generate po yan after po ma-confirm yung booking natin. At uulitin ko, i-screenshot lang po natin yan, isend sa ating mga customer. Hindi na kailangan na magpa-print pa dahil paperless na po tayo. Okay, next, travel and tours. Grabe, earn commission plus markup. Meron po tayong mga packages, mga ma'am and sir, 3 days and 2 nights packages. Local and international po yan. So, pwede po tayong kumita dyan ng 500 pesos per person. At meron pa tayong komisyon na marireceive dyan per day po sa pagstay nila sa hotel. Grabe, local and international po yan mga ma'am and sir. Next, e-insurance. So, through markup base din po ang kitaan natin dito. Personal accident insurance, partner po natin si Malayan at FPG Insurance. So, ang policy worth, meron po tayong 100,000 dyan. At syempre, halimbawa, na-disgrasya po yung insured person, nabalian ng paa, naputulan ng kamay. So, disabled na po sila, hindi na po sila makapagtrabaho. Ibig sabihin, pwede po sila makareceive ng 100,000 pesos niyan. At kung sakali man pong natuluyan, hindi naman po natin pinagdarasal yan, tama? Natuluyan, naku mga ma'am and sir. Another 10,000 pesos na marireceive po ng kanyang beneficiary. So, a total of 110,000 pesos. Okay? At napakamura po ng ating insurance. 80 pesos lang po yan sa system natin. Insured na po tayo for 1 year. Ayan, so pwede nating ibenta ng 300 to 500 pesos. So, depende na po sa atin yan. At meron din po tayong CTPL. Pwede po tayong mag-renew ng mga sasakyan nila. Kung meron po tayong mga kakilala dyan na may sasakyan, pwede nating i-renew. Hindi na po nila kailangan pumunta sa LTO. Diyan na lang po sila sa iyong magbayad. Okay? Hindi na nila kailangang pumila pa. Tama? So, next, e-loading. Grabe. Commission plus markup plus outright income. So, pwede na rin tayong mag-load local and international at kapartner po natin lahat ng network po sa Pilipinas. Kasama na po dyan ang Signal, GSAT at DirecTV at marami pa pong iba. Okay, so online shopping, grabe kung familiar po tayo kay Lazada at kay Shopee.
So dito po sa system natin, meron po tayong sariling online shop. Grabe. Nandito na po lahat yung mga pampasexy, pampaganda, pampataba, pampapayat, lahat po mga ma'am and sir, nandito na po sa system natin. At meron din po tayong bigas sa ating online shop. Grabe yan. So next, bills payment through markup base din po ang kitaan natin dito, okay? So kung meron po tayong mga bills, syempre bawat bahay meron po yung 2 or 3 bills, tama? So partner na natin si Bayad Center. So tayo mismo kung magbabayad tayo ng ating bills, hindi na po natin kailangan pumunta sa Bayad Center, di ba? Dahil nandyan na lang po sa system natin, pindot-pindot na lang po tayo sa cellphone natin. Pwede na nating mabayaran ang ating mga bills. So pwede nating i-offer yan, o di ba? Sasabihin po natin sa ating mga kapitbahay na dito na lang kayo magbayad sa akin. Para hindi na kayo mamasahe at pipila pa, 'di ba, sa Bayad Center. Diyan na po kayo sa dito na po kayo sa akin magbabayad. Okay? Ayan. So, pwede din po tayong magbayad ng ating mga bills sa through credit and debit card natin. Yan, grabe yan. At marami pang iba. So, next, remittance. Through markup base din po tayo dito. Kapartner po natin yung mga malalaking bangko sa Pilipinas. Syempre, nandyan din po si Cebuana Wheeler at Western Union. Kung international naman, nandyan si GCash, MoneyGram, iRemit, at Transfast. Okay? Pwede tayong mag-send and receive ng pera. Kaya lang pag home base tayo, personal use lang po natin ito. Okay? Naka-personal use lang po yung ating remittance. So, may limit po siya. Next, yan, home base global package. So, ito yung inclusions. Magkakaroon na po tayo ng one-stop shop services katulad po ng bills payment, remittance, ticketing, travel and tours, hotel booking, insurance, at e-loading at marami pa yang iba. Syempre, kung negosyo ang ating pinag-uusapan, may puhunan. Tama o tama? May puhunan po ito mga ma'am and sir ha. Nagkakahalaga lang po ng 18,998 pesos. So round off na po natin sa 19,000. So mura ba o murang-mura? Diba? Grabe sa ganitong negosyo, naka one-stop shop business ka na sa sobrang murang halaga. So kung halimbawa, mag-sari-sari store tayo, kasya ba yung 19,000 natin sa ating sari-sari store? Baka ref pa lang yan, wala pang laman, tama? Kung gusto naman natin ng mga business na food cart, diba? Yung halimbawa, yung Pares. Ito yung pinakasikat na Pares, diba? Food cart pa lang yan ha, 20,000 na yung puhunan mo dyan. Wala ka pang paninda, wala ka pang mga gamit. Diba, bibili ka pa. Pero dito, 19,000, nandyan na lahat. Okay, nakaano na yan yung system na yan. Ready-made na yung system natin. Naka-ready na yung system, ikaw na lang yung kulang. Okay? May mga other inclusions pa tayo. Okay, may customer support tayo. May sariling IT po tayo dito mga ma'am and sir. Na kung halimbawa, magka-problema po tayo sa booking, meron pong taga-solve ng problem, yung ating customer support, okay? Meron pa tayong marketing materials, flyers, and tarpaulin, libre po yan. At syempre, 30% discounted po tayo sa lahat ng ating products. Ayan, so features of the system, one-time payment, lifetime business, no quota, no cash ban, no renewal, no expiration, no maintaining balance required, at pwede pa nating ipamana sa ating mga mahal sa buhay. Grabe, sobrang ganda po. So what to do next? Okay, talk or contact the person who give you the link, or kung nakikita nyo lang po itong video na to sa YouTube ko, ayan, kontakin nyo lang po ako. Meron po akong ilalagay na details or contact details ko, ilalagay ko po dyan sa chat box para meron po kayong matawagan nyo po ako. Okay? So, meron po akong website, meron din po akong email address at saka contact number. Okay? Mag-message lang po kayo sa akin. Ilalagay ko po yan yung details sa baba, sa chat box. Okay? So, ayan. Magbibigay din po ako ng application form na mapipilapan po natin. Okay? So, halimbawa po, kung hindi man kayo OFW, kung nasa Pilipinas lang po tayo, kung malapit kayo sa office, pwede din po kayong pumunta doon. Ayan, so doon po kayo mismo mag-fill up ng application or doon po kayo mag-franchise mismo sa office natin. Kung OFW naman tayo, ayan, padadalan ko po kayo ng form at pipill upan nyo lang po yan. At syempre, yung natin, yung pang-franchise natin is pwede nating ipadala online transfer. Okay, pwede po yan. Then, maghanda din po tayo ng 2 valid IDs dahil kailangan po yan natin
Kasi kakailangan po yan sa BSP, sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil meron po tayong remittance business. Okay, kung OFW naman tayo, pwedeng passport, okay na yan. Okay? So, welcome po sa ating company, ang Unified Products and Services. Ayan, na-establish po ito noong November 11, 2011. Ibig sabihin po, 13 years na po yung company. Napaka-stable na po talaga niya. At syempre, pagmamay-ari po ng napaka-humble, down-to-earth na President and CEO Emmanuel Pascual. So, former accountant ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Grabe, napaka-humble po na tao. Napakabait. So, millionaires creator, grabe. At marami na po siyang mga traditional business. Okay, so legalities naman, in terms sa legalities, legal, moral, ethical ang ating negosyo. Naka-registered po tayo sa SEC or Securities and Exchange Commission at sa BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas at meron din po tayong permit. Ayan. At syempre, meron na po tayong mga awards na nare-receive from Cebu Pacific, PAL at AirAsia kasi palagi po tayong nagtatap sa mga booking. Ayan. So next naman, ito yung mga taong ipapakilala ko sa inyo na dating empleyado po ito, Master of Business Administration, dating assistant principal, o di ba grabe, sobrang ganda po ng kanyang career. Di ba? Pero sabi niya, mahirap pa din kasi pagdating ng sahod, wala pa ring natitira sa kanya. So iniisip niya hanggang kailan ako magiging ganito. 'Di ba na pagdating sa katapusan, nagtatrabaho ka ng isang buwan, pagdating ng sahod, isang araw lang wala na, ubos na. So hanggang kailan, 'di ba? So nung dumating po yung opportunity sa buhay niya, hindi na po siya nagpatumpik-tumpik pag ginrab na po niya agad. At ngayon, eto na po si Sir Bonifacio Atonduca Jr. Marami na po siyang natulungan doing this business at yung pangarap po niya na magkaroon ng bahay, ng sasakyan, ng savings, nakuha na po niya yan. Okay? Ang dami na po niyang natulungan doing this business. Ibig sabihin po, nag-success na po siya dito sa business na to. At hindi na po siya nagtatrabaho. Matagal na po siyang nag-resign. At eto na lang po yung ginagawa niya full-time. So next naman, ang ipapakilala ko sa inyo si Ma'am Glycel Doliano. Isa po siyang high school graduate lang. O diba, magsasaka po yung family nila. Dating tagahugas ng singkamas at naging katulong din po siya sa Manila. Sabi niya, tagapulot ng pupo ng aso. So pasintabi naman sa mga kumakain dyan. At ngayon, sabi po niya, ayaw niyang maranasan yung kahirapan ng mga anak niya. So gumawa po talaga siya ng paraan. Nung nakita po niya ang opportunity, grabe, ginawan talaga niya ng paraan para makapag-avail. So, eto na po si Ma'am Glycel Doliano. Meron na po siyang 4 na anak. At syempre, marami na din po siyang natulungan doing this business. At naging car achiever, travel qualifier, local and international. At milyonarya na rin po dito sa negosyo natin. So, hindi po talaga basihan kung may natapos ka o wala. Basta may pangarap ka at willing ka talaga na mag-commit, na mag-success ka sa business mo or sa negosyo mo, makukuha mo po talaga yan. Okay? So, next naman, si Ma'am Ronilyn Montesilio. Graduate po siya ng BSE or Bachelor of Science in Agriculture. So, major in Animal Science. So, hindi po niya linya. Sabi niya, hindi niya linya yung pagnenegosyo. Pero, dahil hindi naman niya napagtrabahoan yung natapos niya, naging empleyado po siya sa Dole Philippines. Sa pinakamalaking kumpanya po yan, yung Dole Philippines. Pero nung nakita po niya itong business na to, grabe, give up niya, nag-resign po siya at tinodo niya yung negosyo. Ngayon po, isa na din po sa milyonarya ang ating si Ma'am Ronilyn Montesilio. Naging car achiever na rin po siya, travel qualifier, local and international, at marami na rin po siyang natulungan doing this business. Okay? So dito naman si Ma'am Angeli Escalicas, grabe, isa na po siya sa Hall of Famer ng company. Imagine, dati din po siyang empleyado sa microfinance for 13 years. Graduate din po siya accountancy. Pero hindi rin po niya, graduate din po siya accountancy. At naging empleyado siya for 13 years sa microfinance. Ayan, grabe, dyan yung family niya. At dahil sabi niya, nahihirapan na po siya sa buhay niya kasi lumalaki na po yung anak nila, lumalaki din po yung gastos at wala pa rin nangyayari sa buhay niya.
yung pagdating ng sahod wala pa ring natitira, o 'di ba? So kaya nung napresentahan po siya ng business, wala din po siyang pangpuhunan pero ginawan lang talaga niya ng paraan. Kumusta na po si Ma'am Angeli Iscalikas ngayon? Isa na po siyang travel and car incentive qualifier. Grabe, hindi lang po dalawa yung sasakyan niya kundi apat na po. 'Di ba? Apat na sasakyan. At syempre, marami na rin po siyang bahay. Marami na rin po siyang lupa na nabili. So kung pag-uusapan natin yung mga pangarap nila, nakuha na po nila. Yung time and financial freedom nare-receive na po nila. Nai-enjoy na po talaga nila. O, 'di ba? Gusto ba natin 'yan? Sabi nga, kung gusto mong malaman o makita yung future mo, tingnan mo lang po yung nauuna sa'yo. So sila po yun. Sila po yung future natin. Tama? Ayan. So bago po ako magtapos, meron lang po akong iiwan sa inyo na katagang. If you always do what you've always done, you'll always get what you've always got. So decide now. Thank you. To God be all the glory. Sa mga nag-introduce sa iyo ng ganitong negosyo, kung hindi mo pa alam kung papaano, huwag kayong matakot. Subukan lang po ninyo. Yung taong magdadala sa iyo dito, yan po ang angel ng buhay nyo. Even ikaw, kaya mo nakita ang video na to, may purpose yan. At kung sisimulan mo ang business na to, you need to stay on a positive side. Dahil walang negosyante na nag-iisip ng negative. Kung negative ang iniisip natin, negative din ang resulta niyan. So stay on a positive life. Once na nandito ka or kung sisimulan mo ito, sabi nga, doubt kills more dreams. Kung pangarap mo ito tapos dudang-duda ka pa, naku, pagdudahan mo na yung duda mo. Then, failure you will. Bakit? Okay lang mag-failed. Kasi pag mag-failed tayo, meron pa tayong chance na bumabawi. Unlike, na punong-puno tayo ng duda, hindi pa natin nasusubukan. Ay nako friend, promise. Yung pangarap mong negosyo, mawawala yan ng parang bula. Kasi punong-puno tayo ng duda. Hindi mo sinubukan, right? At dito po nagtatapos ang aking presentation. So, kontakin niyo lang ako. If you have any questions, nasa ibaba ng description or nasa comment box yung link ng Facebook account ko or visit my webpage para makapag-book ka ng free one-on-one consultation. Right? Maraming salamat and God bless.